Patuloy naman ang pagdagsa ng mga bakasyonista sa Baguio City kung saan matatagpuan ang iba't ibang mga pasyalan at atraksyon. Kabilang po dyan ang pinakamalaking 10 Commandments tablet sa buong mundo. Ngayong Semana Santa, napagsabay na raw ng ilan ang pamamanata at pamamasyal. Live mula sa Baguio City, may report si Ruth Cabal. Joseph, ngayong araw nga ay biglang dagsa naman itong mga bakasyonista dito sa Baguio. Ang ilang simbahan at tourist spots dinarayo na rin. Halos kasing taas na ng cell site na ito ang 10 Commandments tablet sa Dominican Hill, na kinilala na nga ng Guinness Book of World Records na pinakamalaki sa buong mundo. Nakatayo ito sa tinaguriang Prayer Mountain, kaya isa rin ito sa paboritong pasyalan tuwing Semana Santa. Ang magbabarkadang itong galing Maynila, di lang nagpunta dito para magdasal, kundi pasyalan na rin ang katabing atraksyon, ang haunted o minumulto raw na ruins ng Diplomat Hotel, dating seminaryo ng mga paring Dominican. Relax, meditate. Actually, yung iba dyan nagtirik ng kandila para sa... Kasi magbabar exam sila soon. Nagsimula na ring dumagsa ang mga deboto sa Lourdes Grotto sa Mirador Hill. May daan na naman paakyat para sa mga sasakyan, pero karamihan sa mga nagpupunta dito sadyang inaakyat ang 282 steps bilang bahagi na rin daw ng kanilang pamamanata. Tulad ng 75 taong gulang na si Lola Lydia. Natupad daw kasi ang hiling niya noon ang magdasal sa Birhen Maria na magkaroon ng sariling bahay. Kaya promise ko kay Mama Mel, every time naakit kami, bibisitahin ko siya. Hindi naman exactly na every week. Kasi mataas din yung Pero parang exercise na rin. Yes, oo, lalo ngayon ng Holy Week. Dinarayo rin tuwing Semana Santa ang Convent of the Pink Sisters, St. Joseph the Worker Parish Church, at ang Baguio Cathedral. Kasi sometimes naman wala lang, bakasyonista lang talaga. Aakyat sila dito, pupunta sa simbahan, di na nila re-respeto yung simbahan, naka-shorts, naka-sutanghon strap. Dapat yung expectation natin is to pay homage to the Lord who had given Himself for us to be freed and liberated from sin. Joseph, dun sa pinakamalaking terminal dito sa Baguio, kada 10 minutes daw ang dating ng biyahe mula Maynila at inaasahan nila na ganyan pa rin ang dagsa ng mga pasahero hanggang bukas ng umaga. Joseph? Ruth, give us a feel naman, mangingit ka ng konti. Gaano ba kalamig dyan ngayon? Well, kanina nag-check ako, 19 degrees Celsius yung temperatura dito, talagang sobrang lamig at kanina nga naka-gloves pa ako bago umere at talagang kailangan para hindi ka mahamugin, magsuot ka ng bonnet o kaya yung kung anumang hood sa ulo. Joseph? Aba, yung mga nag-iisip na makaramdam ng ganyan lamig, yung mga hotel fully booked na, no? Pero yung mga homestay ba o yung mga rooms for rent, may pag-asa pa ba sila na may makuha dyan considering medyo marami nga yung umaakyat sa Baguio? Ang sinasabi nila doon sa medyo malayo sa city proper, may mga homestay, yung mga bahay nga na nagpapaupa ay may pag-asa pang makahanap ng mga for rent dyan, kahit mga paisa-isa o dalawang kwarto. Pero yung mga hotels dito ay ngayong araw yung iba may konting bakante pa, pero tomorrow daw hanggang Sunday ay definitely wala na, fully booked na lahat. Joseph? Alright, maraming salamat, Ruth Cabal.